15:30. Gising na, bangon na, Pilipinas. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 15:30. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 15:30. Magandang hapon sa inyo lahat at narito na naman po ang programang Kamalayan. Ito po si Tato Malay at makakasama niyo po kami ni Albert Pedlan hanggang alas 5 po ng hapon dito sa programang Kamalayan sa DZME. Magandang hapon po. Welcome sa Kamalayan. Magandang Kamalayan po sa inyong lahat. Sana nadatnan namin kayo na nasa magandang spirits, mataas ang ano matawag doon? Maganda ang pakiramdam at masaya kasi malapit na ang Pasko. Okay. This is the season to be happy. Kung pwede, araw-araw. Yan. Okay, so wala na naman aming muse dito sa pangalawang araw na niya ngayon. Medyo Busy. maraming inaasikaso, no? Kapaskuhan. Mukhang malaki ata ang tawag dito, nire-raise na funds na para sa kanyang mga inaanak. Mukhang marami siya mga inaanak at kailangan kumita siya ng malaking pera itong Kapaskuhan. Alright, so ito nga ay ako nalilito na sa mga panahon ngayon, sa mga araw ngayon eh. Akala ko kanina Biyernes na pala Thursday pa lang pala. Pero hindi, kuminsan naman pakiramdam ko mabilis ang takbo. Kuminsan naman nauuna ako. Pero ang pinaka-importante is ano ba ang ano ba ang ating pinakahihintay na mangyari itong kabuwanan ng Disyembre. Yan, marami expectations eh. Napakasarap pakinggan ng pag binabanggit ang buwan ng Disyembre. At nandyan nakaakibat ang bonus. Nandyan ang 13th month. Nandyan ang masasarap na pagkain. Nandyan ang mga masasabi nating mga bagong mga damit. Pampataba, mga pagkain. No? So, sabihin man nilang lahat, hindi ako matataba. Ay, naku, sa sarap ng kainan. Ang problema is, sa dami ng imbitasyon, sa dami ng mga piging. Tama ba yung party sa Tagalog? Piging? Tama ba yung... Ako pa tinanong mo. Hindi, baka Spanish ako eh. Baka Spanish din yung pinanggalingan ng piging eh. Sa amin, fiesta lang yun. So, in other words, sa dami ng mga nangyayaring mga activities, ay talagang hindi ko na alam kung anong araw na ngayon. So, yan. Yan ang mga kaguluhan. At syempre, kasama dyan ang traffic. Yan. Talaga nakita ko kanina, standstill na naman ang EDSA. Ay, nako. Buti na lang nag-MRT na lang ako ngayon.
At least sa MRT, tuloy-tuloy walang traffic. Oo. Siksikan lang nga. Masarap mo makipagsiksikan. December na tato eh. Nasa panahon na talaga, habang palapit ng palapit sa yung Kapaskuhan na yan, yung traffic talagang patindi ng patindi. Kaya magsanay na tayo, mas maganda pa yan, mas healthy pa ngayon. Lakad, sige. Pero mapapalakad ka rin naman talaga kaysa nakaupo ka lang sa sasakyan ng pagkatagal-tagal. Pero ako, pag talagang dumarating itong panahon na ito, gusto ko matapos na kagad eh. At, oo, sa totoo lang. Kasi, ang daming ang activities na normally wala naman sa ibang buwan na ganung activities. No? yung mga imbitahan ka na ganito, ganyan, punta ka sa ganyan. Hindi ka pwedeng wala dahil reunion yan o ngayon, no? In other words, bakit hindi na lang spread out throughout the year? Bakit pinagsasama-sama? Nagko-conflict nga ako ngayon. Actually, ang dami ko na hindi napuntahan. May mga tatlo na akong... magkakasunod-sunod nga, nagkakapatong-patong eh. Sa Sabado lang, siguro 3 events yun. Obligadong tangkuli ko yung isa. Ako, Tuesday, Wednesday, Thursday, meron na sunod-sunod. Talagang, sa Tuesday, meron tayo. Hindi na ako nag-enjoy. Sabi ko nga, parang ano na ito eh. Parang ano na? Abuso na. Parang chore na, chore. Parang kasi, trabaho. Kasi ang kwan mo dyan is, well, of course, may kasamang puyat yan eh. Tapos may kasamang kain na hindi ka naman pwedeng tumikim-tikim lang. Yan. Anyway, so, well, so much for complaining. Yung iba na enjoy. Yung iba nga sabi nga, pasalamat ka, meron kang... Oo nga Actually, nagmamayabang lang ako. Biglang binaligtad. Popular ka, ha? Hindi, ano talaga. Yun niya, nahihirapan ako pag ganitong buwan. Talagang, sagad-sagad ang aking schedule. Karamihan naman masarap na nga sana puntahan. Anong traffic eh. Okay lang sana eh. Pero wag yung sa opisina namin, medyo magaling din nagplano eh. Doon sa Altaland. Yun yung sa terminal ng Magallanes station ng ng MRT. O di tumatagos yun eh. Pagtawid mo ng ganun. Di ba yung kung saan ka nag-opisina, patawag doon, Alphaland? Hindi. Ano Pacific Star. Pacific Star. Pero yung party namin sa Sabado, doon. Yung gagawin sa pinakaparang penthouse. So, hindi mo kailangan mag-commute ng bus, jeep, kotse, whatever like that. So pwede ka na mag-MRT. Pagbaba mo sa stasyon, tawid. Ando ka na sa loob. Anyway. Ka na. Sarap. So, very good planning. Ngayon. So, everything is good. Oo. Pag-usapan lang natin yan dahil talaga ito na yung umpisa ng mga kainitan ng panahon ngayon. Itong Disyembre. At wala pa yan. Pagdating na lang pagkatapos yan ng Pasko, yung New Year naman. Ako, isa pa rin yan. Puro putukan yan. Another round of rin yan. Reunions. Pasensya na. Reunion ba pinasabi mo? Ha? Alam mo yung yung mind ko, ibang klaseng putukan. Ganun. Mga pasabog. Anyway, so, yun ang ating mga makikitang mas maraming mangyayaring ganyan sa pangkalahatan, no? Dahil ito ay isang festive month na talagang ating pinagdiriwang. Okay, pero balik tayo sa kamalayan. The reality of things, no? Sa mga pinagkakaguluhan ng kuwan ngayon, ng mga news at mga ibang radio and TV ano to? Politiko? Itong politika nga. Ano ba talaga ano ba nangyayari talaga? Sino ba talaga ang tatakbo na? Ano yung final na ba ang kwan? Sino ba ang talagang, kailan ba ipa-finalize ko sino ang ilalagay sa balota ng mga pangalan? May narinig ako, sabi doon ng yung tungkol kay Crispo, ilalagay nila, andun pa rin yung pangalan niya. Kasi hindi pa na-desisyonan talaga ng Korte Suprema yung issue niya. Nasabi nga ni Boy Brillantes, yung dating COMELEC chairman, yung division na yun, wala palang final say tungkol doon. So, merong electoral tribunal. Meron pa nakakataas. Yun ang talagang pala
nag-oversee nun. Pero so parang, ba't nakasawsaw yung grupo Okay. na yun? So, So anyway, whatever the reasons are, Oo, there are their reasons. Kasi isa rin yan sa pinagkakaabalahan ngayon ng mga tao in terms of, what is going on this December, no? Aside from yung Christmas nga. Yung mga kaganapan na nga sa mga kandidato, no? Like, yung isa, marami nag-react na hindi maganda tungkol sa mga sinasabi, sa mga style niya, na mga paglalahad niya about himself. Yung ganyan. Tapos napag-usapan natin kahapon, kung yun ang bukang bibig, parang hindi yun ang sinasabi talaga. Kasi maaaring yun ang bukang bibig mo, even greeting your best friend, because you're happy to see yung them. may mura. Yung murang yung kasi a lot of times nga, parang sa atin yung yung tawag na cursing or yung magka-curse. Or it will catch your attention na napapansin mo kasi ganun magsalita yung ganito sinabi nito, mga ibang politiko hindi man ganun magsalita yun. Hindi nagmumura. So Albert, nababasa mo ba itong message from more or less masayang kamalayan po Sir Tato, Sir Albert. Malapit na ang simbang gabi. Madaling araw, may panata po ang Pinoy na kumpleto ang simbang gabi. Bakit po kaya? Ano pong kamalayan sa siyam na gabi o madaling araw? Hello po kay Ma'am Joyce, Ma'am Tina, Ma'am Candy, Ma'am Lea, Engineer Alex, Joy Rafi. Ayun, kompleto. By Willie. By Willie Cruz. Yung kape. Sinasabi niya may Okay. kape. Ano ang kamalayan nun? Tradition 90 na yan. days. Kung ano yan eh. Hindi, 9 days lang yan. Yung 9 days pa lang. Oo. Tradition na yan sa ating kultura, no? Yung madaling araw. Actually, ang pinagmulan yan, yung mga farmers. Bakit? Ang mga farmers kasi, basically, nagigising sila ng maaga eh. So, alas 4 pa lang lumalabas na sila. Totoo yun. So, talaga ang misa nila Pupunta na yata, sa farm. kung magbibis, yun ang naging kwan yata eh. Doon na base yata yan eh. Yung ganong klaseng oras eh. Kasi alas 4 nga ang simbang gabi. Masimbang araw na yun, pero madilim pa kasi. Kaya tawag nila simbang gabi. Correct. Ganun So, ba? Galing ano? sa mga ano yan eh. Ngayon, yung panata na siyam. Bakit siyam? Alam nyo, sa nobena, hindi ba kadalasan siyam yan eh. Siyam na araw, siyam na... yun yata ang kwan or 9 is the number of... ano ba sa pungso yan, 9? Hindi ko alam. May kahalong yan eh. Yung 10 lang alam ko, the number of increase. Alam mo, yung 9 yung 9 is the completion yata eh. Yun yata. Doon. Parang kung ano yung wish mo, matutupad. Okay. Kaya parang may pagkahalong superstitious belief yung siyam na araw na yan na ginagamang panata ng mga karamihan na tao. Pero, based on kamalayan, pag yun ang pinaniniwalaan mo at ninuulit-ulit mo, pwede siya mangyari. mangyari. It will manifest. Wala masama dyan eh. So, walang kinalaman sa simbang gabi. It's naniniwala ka paulit-ulit, makukuha mo. So ito yung exercise na walang sinasabi tungkol sa hindi pinapaliwanag yung tungkol sa pag-aani ng thoughts at saka ng feelings para makuha yung gusto. Pagtatanim pala para mag-aani mo yung gusto mo. Hindi talagang naging ano na natin yan, di ba mga kadalasan nga nagno-novena sa iba't ibang simbahan. Siyam na araw din, ganun din yan eh. Tsaka yung repetition ng rosaryo, ganun. Meron kasing mantra beads na 40 pieces. Ganun din yun, paulit-ulit. So, ang talong lang dyan is, nakukuha ba ninyo yung gusto ninyo? Ayan. Yan ang magandang malaman eh. Kasi maraming nagsasabi na, ano ba ito? Nagpanata na ako, naggawa na ako ng parang, yung sinunod ko yung natupad ko naman dapat lahat. Yung mga requirements, no? Pero wala pa rin. Yan ang magandang pag-usapan din natin siguro sa kamalayan. Wala bang nagsasabi na nakuha nila yung gusto nila? Hindi naman sa lahat nagpupunta na nasabi na nakuha ng lahat eh. Kadalasan maraming hindi nga eh. So bakit hindi nakukuha? Kaya Yun ang tanong. Bakit hindi nakukuha?
Kasi, alam mo, pag humihingi ka, ito ituturo natin sa kamalayan eh. Kasi di ba dapat wag tayong humihingi. Kung ano na yung gusto mo, i-claim mo. So, wala nang, well, of course, Pasalamat ka na. we will not go against the beliefs of people. No? Kung naniniwala kayo doon sa siyam na araw na yan, okay, tuloy na yan. Pero sa kamalayan, the moment you claim it, at any time, yun na yun eh. Tama na yun eh. You just have to claim it once eh. Basically, ganun lang eh. Kasi pag the more you claim something, you are just establishing the lack of it. Wala pa kasi. Kaya claim ka ng claim. Ibig sabihin nun, ano yung ginagawa mong paulit-ulit ka na Pero claim? ang bottom line din naman kasi, Tato, ano ba yung nararamdaman mo nung kiniklaim mo nung kiniklaim? Yun, ang importante rin. Kung ang sa'yo, habang kiniklaim mo, nagpapasalamat ka, nai-excite ka, na tuwang-tuwa ka, ganun-ganun, na kinikilig ka na, nakukuha, nahawak mo na, it will happen. At ang maganda doon, tuloy-tuloy. Dikit-dikit yung pasok ng positive results mo. Alam mo, ano yan madalas kong ma-share yan sa mga seminars na binibigay ko. Ang talagang totoong sinasabi ko lang na gawin natin o gawin ninyo ay kapag meron kayong talagang gusto, ang tanong niyo sa sarili niyo is, excited ba kayo doon sa gusto niyo? Yan. Enthusiastic ba kayo doon sa gusto niyo? Kasi pag wala kayong feeling na gano'n, hindi niyo talaga gusto yan. Ganado, no? Oo, pag yung excited sabi, ka na. okay lang. O kaya, humingi ka ng milyong-milyong, kunyari 200 million pesos. Hindi mo naman ma-feel kasi hindi mo alam kung anong laki ng halagang yon. So, parang wala rin yon. Pero pag parang naaamoy mo na, nahahawakan mo na, kinikilig ka na. Talaga alam mo na kung excited saan mo gagastusin. Ayun. Ganun. Naku, ito na, may makukuha ko na yung, bibiling ko na to, babayaran ko na yung ganun, or i-create ko na tong gantong tulong sa kapwa, anything. Actually, pero ganado ka na, wow, andyan na yun. Karamihan lang naman ng tao, o ng mga kababayan natin, hinihiling lang naman is, yung pag marami kang pera, ano ba ang ginagawa sa atin nun? Di ba parang may freedom ka lang? May kalayaan ka na magawa mo yung gusto mong magawa kahit na anong oras dahil may pera ka pang bili, may pera ka pang gastos. Meron kang gusto, hindi mo na masyadong pinoproblema. Oo, yung parang hindi mo pinoproblema ka. Oo, kasi, wala akong pera, hindi ako pwede. Baka maubusan ako. Hindi, meron. Sige, kunin natin yan. So, yun yung freedom ang talagang gusto natin makamit eh. Yan ang isang bagay na... Freedom from lack? Freedom to do whatever we want to do. At walang debatasyon, walang balakid. Basta anytime na, kagaya ko noon, yabang ko nga noon, sinishare ko sa inyo, gigising ako ng umaga eh. Iniisip ko, punta kaya ako ng Amerika ngayong araw na ito. Ganun kasi meron akong panggastos na pang talaga. Natatawagan ko lang yung travel agent ko. May ticket ba na nakabook anong oras mamayang gabi? Kasi gabi naman normally ang flight sa hindi tayo nag-uusap nun. Sana sa akin ka bumibili. So in other words, ganun ang freedom na sinasabi ko. Na pag marami kang pera, yun ang sarap pag marami kang pera, may freedom ka to do whatever you want at any time you want to do it. Hindi yung, hindi ako pwede ko yun. Kailangan na lang ako sa, ano ba ito? Ito ba yung may discount? Anong day yun? Kailangan libre ako, no? Kasi magpapareserve na ako. Ito lang babayaran. Gusto mo yung mga airline na discount na yung mga tinatawag yung mga piso fare? Yung gano'n. Yun ang ginagawa ngayon na karamihan. Alam mo, 6 months ang layo nun. Oo, ang layo nun eh. Pero talagang pagdating na sa oras na yun, sa'yo na yun, no? Pero pwede ka pa rin ma-bump off kung mapuno. Marami rin na babalitaan ko, hindi na sila tutuloy dahil hindi yata kakaaberya. Yata pwede yun. Tagal-tagal mo nang binayaran. Oo nga, pero may nababump off eh. So, ganun lang nakikita kong experience ng iba. Hindi kaya may kapalit yun. So, in other words, wala pa rin freedom talaga. Oo. yung sa'yo, yung ganun, yung biyaheng business, ganun.
Hindi naka-business eh. Sa akin, Personal mo na? personal na yun eh. Kasi hindi na business kumpanya? yun, kasi kung business yun, may schedule ka. Eh yung wala kang schedule, biglang paggising mo sa umaga, parang sa kaya pupunta ka. Ang point ko kasi kung business class, ganun, first class, ganun, walang bump off yun. Ayun, pag business class. At saka kung hindi pa nasa ako kalagitnaan ka ng mula dito, dumaan ka sa ganito, papunta sa kabila, nasa doon sa jumping point mo, wala dito, sa pangalawang city, sa pangatlong city yung punta mo. Sa pangalawa, pwede mo rin baguhin yan. Kumaliwa ka na lang, kumanan ka, ganun. Papunta doon sa isa. Kasi ako full ang ticket. Kung may stopover nga yung flight ko kung minsan nag-extend na ako ng stay doon sa isang kung saan ako nag-stopover, imbes na lilipat ako ng aeroplano, bababa ka na muna. Bababa muna ako, check-in ako ng hotel, tapos mag-overnight ako, ikot ako doon sa lugar na yun, para kasi nandun na yun nandun ka na sa lugar na yun And they might as well take advantage. Pag ganun pag mga business class, first class yan, pwede mong gawin yan. Tigil mo na. Pag mga diskwento, mula dito hanggang doon sa dulo. Ang dami mong dinaanan, hindi mo nasilip. Airport lang. Ganon. Pwede, pag hindi mga ganun yung mga full ticket. So, in other words, yun ang sinasabi natin. Ipakiramdam to have that freedom to do whatever you want to do at any time. Yan. Pero, ang pinaka talagang importante is kahit na wala kang pera, ito yung tinuturo rin natin sa Kamalayan. Kahit na wala kang pera, pwede mong asahan na yung tawag na mag-desire to have what you want. Kasi inaasam-asam mo siya. Ang pera ko minsan naglilimit sa mga nagiging mga gusto natin magkaroon tayo Like for example, sabihin natin, nako, hindi ko yata kayang bayaran yan Hindi ko kayang mag-raise ang money na ganyang kalaki para lang makuha ko itong ganitong klaseng gusto ko. So, nag-put ka na ng limitation. So, talagang hindi mo na makukuha yan. Kaya nga, kung tanggalin mo yung factor ng pera sa eksena, kung ano yung gusto mo, yun na lang. Hangarin, tama ba? Hangarin mo yan. May hinahangad Kasi, ano ba ang verb? Ano ba hangad na verb ng hangad? Hangarin. Parang naintindihan na namin yung sinasabi niya. Hinahangad mo yun. Ihangad mo. Ayan. Pwede mo makuha. Pwede mo makuha yan na hindi mo iniisip pera ang pinag-uusapan. Kasi a lot of times doon tayo natitigil sa ating mga minimithi Dahil sa yung amount, parang napaka-imposibleng makamit natin sa etong reality natin. Ito lang sweldo mo, ganyan, iniisip mo, ito lang yung savings mo. Pero, as what I have proven in the past, hindi ko iniisip ang limitasyon ng pera dahil wala akong pera noon. Talagang hindi ko iniisip yung pera. Iniisip ko, gusto ko gawin ito. So, nakukuha ko. So, ang tanong is, paano yon? Ano ang ginagawa ko? Para kasi importante yung iniisip ko during that time. Para sa kasagutan, in the meantime, magpapahinga tayo ng sandali. Buti pinaalala mo abangan nyo na yung pinakasagot sa tanong ni Tato Malay. Babalik ko ang Kamalayan. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service.
ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay. Ay, yun. Medyo sumabla yung Welcome back. pagpindot. Kasi si Joyce ang gumagawa sa atin ng kadalasan. Tayo, wala na tayong iniisip na. Kami, upo lang kami dito si Joyce, Tagapindot. Tagapindot. Tanggapin. Alright. Dot. So, kami ay, anong tawag dito? Ayun na nga, may babati ka ba mga ating mga masugid na tagapakinig? Gusto kong batiin si Christina. Si Tina talagang working very hard for Kalamalayan ngayon. At hindi ba binubuo natin Tina yung mga partners Ledesma. natin together with Joyce Molon. At saka, si Chari, nag-hello. Yes, si Tari kausap ko Sobrang kanina. hindi daw niya, namimiss na daw talaga niya tayo, hindi siya Sa nakakasipot. February pa pala siya manganganak eh. Pero, panay daw ang check-up niya Oo. kasi malapit na yung kabuanan niya. Malapit na eh, February. At full swing ang renovation ng bahay. Yan, At talagang- kanyang proyekto. Walang kahirap-hirap. At talagang laking pasasalamat niya sa atin dahil sa nakuha na niya lahat ang mga gusto niyang sobra-sobra para. In other words, ito si Chari, parang ikaw to eh. Yung ganun yung binitawan niya yung pinagkakakitaan. Basta pinoject niya yung renovation. Kusan na lang lumalapit, pumapasok yung pondo. Yan. Kung saan pagkukunan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong Hindi araw pondo na ang ito. iniisip niya. Hindi Renovation ang iniisip niya. Yan. Yun. Sige nga, Tato, paliwanag mo nga Oo. kung ano ba yan? Ano ba yung binatawan ko salita kanina bago tayo nag-break? Na, Hindi mo kailangan. hindi mo kailangan ng pera. Kung ano yung gusto mo, ano yun. Yun. Kasi pag limitasyon yung pera, kung pera lang, At isipin mo, not in your lifetime mo makakamit yung perang yun dahil napakalaki yung halaga. Wala na. pero yung pera kasi, yun yung vehicle para yun yung paraan para makuha mo. Oo. Ngayon, kung pera lang, tapos hindi na dumating ang pera, baka hindi mo makuha yung gusto mo. Kung palagay natin, katulad ng kay Chari, construction, hindi ko alam kung ano, pero parang pera din sa kanya. Pero alam mo yung ganun, pag yun ang gusto mong construction, tapos wala ka namang, hindi mo pinoproblema ang pera, pwedeng materyales ang dumating eh. Oo. At saka hindi, yung pera para pangbili ng materyales darating. Kasi fix ka na, alam mo na yung kung saan mo talaga gustong i-course yung pera na yun. Or doesn't have, kaya nakaka-point ka na ba? Baka hindi kailangan ng pera. Kahit na pinakamaterials ng pagpaayos. Dumating. Okay. Oh. So, Actually, actually, paano ang sagot niya? yung ginawa ni Chari was exactly the right way to do it. So, kaya talaga nakuha niyan. And ito yung binibigay ko rin kwan sa mga seminars ko. No? Alright. Ang pinakakwan nga may title nga ako sa Tapping the Divine Power Within through the Entheos Way, which is going to be my seminar dapat sa amin. Sa Saturday. Sa Sabado, no? Tama. So, ibig sabihin, if you are tapping the divine power within, so, first is you have to acknowledge talaga that everything that is around us is from God, the source. Lahat. Lahat, pati pera. Lahat yan. Lahat na gusto mo, ang magbibigay lang sa inyo yan is either you call it God, call him God, or you call it universe, or whatever you want to call it. Basta merong isang mas nakakataas na power, which is the divine power. Alright, so if you acknowledge that, Saan nagmumula lahat? if you acknowledge that, and the power is not separated from you. Kasi ang kadalasan na iniisip ng karamihan, kaya yung mga nagsisimba, yung 9 na araw na nagsisimba, ang iniisip nila, God is separated from them. God is out there. But sa akin, sa Kamalayan, dito sa ginagawa natin, God is within us. Kaya nga, Entheos, the Entheos way, Entheos is the root word for the Greek, it's the Greek root word for the word enthusiasm. Meron, pakinggan nyo to. Ito ang key talaga dyan. The word enthusiasm. Kasi kung hindi ka enthusiastic
dyan sa gusto mong Hindi makamit. ka ganado. Hindi ka ganado. Or wala kang excitement. Based on the word enthusiasm Enthusiasm. na galing sa Greek na Entheos or enthos. And it means God within. Or you are possessed by a God. Whatever it is. So, ibig sabihin yung ganado ka, You na are being possessed feeling mo, by makukuha mo na, ay because yung God within mo, umaandar talaga. Oo, parang yun nasasabi, sige, yan gusto ko para sa'yo. Eto na, kunin mo na. Kunin mo na yan, bigay ko sa'yo yan. Pag may nagsabi sa'yo ng ganun, di gaganahan ka. Siyempre, ang iba, magaganahan ka talaga. okay, ang tanong nga is, ano ba yan? Does God talk to us? Ang tanong Hindi. nga eh. Oo. Di ba? Parang Pero ang God ba nagsasabi na, kunin mo na yan. Di ba? Sabihin, baliw naman to, kinausap daw siya ng Diyos. Feeling Moses. Sa kamalayan, God always talks to us. Ang tanong lang is, Paano? hindi. Nakikinig ba tayo? Kasi kadalasan hindi natin siya pinapakinggan. Palagi may nafe-feel tayo, naririnig natin, meron parang kutob. Hindi natin pinapansin. Wala, kutob lang yun eh. Yun lang nga. Kaya yun ang nangyari. Hindi mo pinalo ano up. kasi pagkakaintindi natin na kinakausap tayo ni God? Ano bang forma? Ano ba itsura nun? Yun na nga. Nakita naman natin ang Diyos. Ang alam ng karamihan ng Diyos, lalo na sa Kristiyano, si Moses, si Jesus, no? Yun ang inaano nila. Kaya si Moses, merong, ano ba yung bush? Burning bush. Meron parang ganun na konting So in other words, wala tayo talagang na sumusun. If you really focus on God, invisible, spirit, you don't know exactly how he looks Okay. Accepted na yun. So in other words, okay. Dapat naman spirit si God. Ano kung tayo spirit eh? Siya hindi. Kaso nga, yung God ng iba, hindi eh. Tao. O kaya pera. Doon ako. Okay. Ano bang pangalan ng religion? Drugs. Kung ano yung sinasanto mo, yun ang God mo. Di ba? Yun ang Diyos mo. Kaya, sa atin is God is, yun nga, nasa kalooban natin. Yun ang palagi kailangan na Spirit nasa kalooban natin. Hindi mo makakamit ang gusto mo kung hindi mo ma-accept that God is inside you. Yun ang importante. Kasi, if you are not one with it, you are separated from it, you will not get what you want. Kasi nasa iyo na nga eh. Binigay na sa iyo eh. Ano pa bang ilalabas mo lang eh. Manggagaling na sa loob mo eh. Ganun ang nangyayari sa atin. Hindi yung sa labas, kukunin mo tapos ihingin mo para lang magkaroon ka. Hindi, ito na, nasa loob mo, ilalabas mo. Ayan yung sinasabi natin na manifestation. Kaya nga, if you live in the kingdom of God within, and you live like royalty, what do? You decree, di ba? Order. You decree. This is what I want. Let it be. I want this. And so it is. I want to have that. So, sabihin lang sa'yo, your word is my command. Your wish is my your wish is my command. So, in other words, ganun tayo. So, we are living in the kingdom of God within. And all that we have to do is to decree what we want and we will have it. Ano pa yung sinabi nga ng Diyos na kahit na ano naman gusto mo, negative o positive, bibigay ko sa iyo eh. Ikaw ang merong power dyan eh. Kasi I have given you free will. Yung power na yun tayo mismo ang gumagawa or tayo nagtatap tapos binubuo lang ni God? We are co-creators with God. In other words, yan ang hindi tinuro sa atin. That we are creators as well. Kasi yung mga, kahit na yung mga Incas, yung mga ganun religion, yung mga high priests lang ang nakakapag-usap sa Diyos. Ayun nga. Hindi ba, kaya na pinapalabas sila, merong higher levels. May parang hierarchy na sila lang at kailangan sumunod ka doon o dumaan ka sa kanila dahil sila lang ang pinagpala. May naisip ako, may nabasa ako sa place na yung panahon ni Jesus, yung gano'n yung mga high priests nung doon. Since parang nagle-lecture tuloy, nagpipreach si Jesus,
doon yung dumadami ang mga sumusunod sa kanya. Ito yung mga nasa temple. Oo, yung mga high Sila priests. sila may tao. pasimuno na kunin si Jesus para matigok. Gawa ng nasisingitan sila ng racket nila. Hindi, kasi binubuko na sila na parang, bakit pa kayo didiretso dyan? Pwede naman kayo Dumiretso sa Diyos. Hindi nyo kailangan yan. Hindi kayo kailangan na dumaan na dyan. Siyempre. So, in other words, yun ang nangyayari. Yun ang racket nila. So, delikado si Jesus nung tanong time na yun. So, anyway, eto na yan. So, God gave us free will. So, we can have whatever we can do and have whatever we want to have and do. So, ang tanong is, ano ang ginagawa natin? Naghihintay lang tayo. Wala tayong kwan. Pero ang tanong nga meron ba talaga tayong dapat gawin? Kung meron ka ninanais na kunyari, magkaroon ka. Hindi ba? Sasabihin mo, gusto kong magkaroon ng kotse na bago. Okay. Alright. Excited ako. Ito yung brand na gusto ko. Ito yung kulay na gusto ko. Talagang nakikita ko na. Yan. Ngayon, anong gagawin mo? Kakarnap ka? Kasi wala kang pera Pwede. Magkakarnap ka. Yun ang lumang style. Or tataya ka sa loto. Ito ang hindi maintindihan ng karamihan. Alam nyo, sabi ko nga, alam mo na kung anong gusto mo. Ito na, kunyari, kotse nga. Yan. Yung talagang gustong-gusto mo na yan. Kinlaim mo na. Sabi nga natin, claim mo. Pasalamat ka na sa'yo na. Alright. Ang tanong is, anong gagawin mo pagkatapos? Pa-follow up mo palagi. Bakit ang tagal? Bakit wala pa? Kasi, yun ang kwan mo Yun ang mo Nakagalian kasi i-claim mo, may gusto ka. Oo. Ang tanong nga is there something that you have to do? Actually, ano bang, requirement lang is, anong nafe-feel mo? Hanggang tumatagal ang panahon, nawawala ba yung enthusiasm mo? Dahil parang tagal na, parang bakit wala pa? Nagwe-waver ba yan? Or consistent ka? Talagang nandyan ka. Kasi, hindi naman sa porque yung iba matagal, yung iba madali. Pero ang tanong dyan is, kasi kung minsan tayo gusto natin overnight Pag wala kinabukasan, parang, bakit naman wala? Nakala ko ba? In-order ko na yun. Dapat dinideliver na yun. Oo. Di ba? Paglampas ng 30 minutes, it's free. Oo nga. So, in other words, Pizza ba yan? pag medyo nagkakaroon ng ganong katagalan, na ka na, giging anxious ka na. So, dyan na nagbabago yung mo. So, doon na i-stop yung dapat mong makuha. Actually, ano ang ginagawa mo pag ganun ka? You are actually telling God, you're telling yourself that you don't believe that God can give it to you. Nakuha mo yun? Parang sinabi mo na, Diyos ko, mukhang hindi naman yata ibibigay mo sa akin, hindi mo yata ibibigay naman talaga sa akin to So, ano pa? Ito na. Which is exactly, yung ganun nga, di ba, nagpupunta tayo ng yung siyam na araw, yung novena, ganyan. Pagkatapos sa novena, parang, bakit wala? Di ba? Pag meron kang inaasam-asam kasi, tapos, tulad ng pinakinggan niya ang ng mga tao sinabi mo, na maging enthusiastic, ganahan ka, ganado. Yan, akin to. Thank you. Di ba? Thank you lang. Walang feeling of, wala yung pahingi. Wala pa. Kasi pag pahingi, ibig sabihin pahingi, ang nasa damdamin mo, wala. So, thank you. Thank you na. Parang yakap-yakap mo na, hawak-hawak mo na. Sa laking pasasalamat. Naaamoy mo na. Ako nga, kumisan yung kotse ko nga na, pag akala ko bago na yung sa garahe ko Pag tingin ko, okay. Iba na nakikita ko. So, habang kasi siyempre, the universe will conspire. Binubuo pa niya yan para makuha mo yan. So, tuloy-tuloy lang yung entheos mo, yung enthusiasm mo. Enthusiasm. Ngayon, yung waiver na sinasabi mo, pag nasingita mo ng pagdududa yan, ang tagal naman to, parang baka yata pwede ito.
pangontra yan. Kung Pangontra. Wala na. kinokontra mo Tapos na ka yan. Oops! Ito na yung, bali ba yung halaman ay lulusot na lang sa lupa. Malapit na lang, malabo yata, umatras pa. Imbis na lumusot na lang at umusbong. Okay. Yun ang nagiging problema. So, So ito, pakiramdaman mo rin, isipin mo rin or tandaan mo rin kung ano yung pakiramdam mo. Pag nagbago, medyo, bakit wag kang magkaganon? wag mong sisihin, Matatakot. wag mong sisihin ng Diyos. Oo. Kasi ikaw ang nagduda. Actually, ang ganito gagawin mo eh. Sabi ko nga sa iyo, all you have to do, you don't have to do anything nga eh. You have felt it, you are feeling it rather, and you believe that you will have it. And so, kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Wag mo nang pag-isipan. Kasi, the more you think about it, you will become anxious eh. So, in other words, just do whatever other things that you have to do, yung mga iba pang kwan. Pero yung, sabi ko nga sa iyo, wala kang gagawin eh. Hindi mo naman pag-iisipan na magkakarnap ka or talagang kakausapin mo lahat na, uy, akin na ito, bigay mo sa akin. Meron ka namang gagawin to eh. Yung umpisa. Yung umpisa lang. Yung umpisa, yung pagdasal, mo? pagpasalamat na akin na itong pag-claim. pag-claim. May meron pang isa eh. Paghandaan mo ng tanggapin. Ngayon na, pag-receive. You have received it Step already. 1, That's why claim nga eh. Step 1 at saka step 3. Step 3 yun. Yung step 2, paano mangyayari, anong gagawin, Wala ka na doon. saan hold upin yan, saan na whatever. Labas ka na doon. Wala ka ng pakialam doon. Wala ka ng Kasi pakialam doon. trabaho ng God. ni God yan. Or ng universe. Siya magbubuo para sa iyo yan. So, wag mo palabasin na mas magaling ka mag-isip kung paano ka magkakaroon nun. Kasi sasabit ka niyan. ang inaano natin is, God, mayroon naman eh. Ganito dapat yan eh. Ito, ang tagal eh. Tulungan na kita. Parang ganon ang pagkakamali ng karamihan sa atin. So, ganon tayo. Kaya nga itong pagsisimba natin ng 9 days sa ganyan, ganon ang nangyayari sa atin eh. Ako malapit na. Pagdating ng 9 days, ayan na, nabuo ko na. Ayan. Pagkatapos, wala. Tapos ano nangyari? So, kasi wala eh. Hindi mo iniisip na talagang sa'yo na eh. Yan eh. Ganun dapat eh. So, whether you believe in this, in novenas, which is okay rin naman. Kung talagang tama ang pamamaraan mo na yung gagawin mo. Pero tutulungan na namin kayo. Eto yun. Sa ginagawa niyong pagsisimba, dapat talaga ang enthusiasm nyo, continuous yan. Hindi yan nawawala. Talagang pagdating na ng panahon na tapos na yung kwan, hindi pa rin mawawala yan. Palagay mo lang, umabot ka na sa susunod na Christmas kahit na hindi mo pa nakukuha. Okay lang. Kasi darating pa rin. Kasi kung minsan, ako may mga ganyan eh. Yung hindi ko na in-expect, akala ko parang okay, parang wala na kwan. Pero sabi ko, okay pa rin. Feel ko pa rin magkakaroon ako. And it came after 1 year. And so, it still came. So sabi ko, aba, magrereklamo ka pa ba? oo. Kasi kung minsan, ikaw, Taon naman, sigad, marunong ka pa sa madali na sana eh. Kaya lang pinadedelay mo eh. Ikaw ang nagde-delay. Nagwi-wishy-washy pa yung utak mo. Nagda-doubt ka pa. So, may mga delays. Pero kung wala na yan, kung buo talaga yung... Ganun lang naman yun eh. Buong-buo ba talaga ang kalooban mo na makamit mo yun? Kasi pag buong-buo mo yan, kaya kita nyo yung mga nananalo sa mga raffle, sa mga kung ano-ano. Ay, Sir Albert, ayan. Reset nila, nagkaroon ng bagong relo yan na buong-buo yung kanya. Ako Talagang, hindi eh. Oo, Hindi ko kasi kusonado yung relo. Tsaka yung parang yung dibdib ko, yung puso ko. Naramdaman niya na Parang kinikilabutan ako. kasi may talaga. mga ito na, ina-announce na, nabubunot na yung numbers eh, kung sino yung makakakuha eh. Nung ako na makakakuha, ibang pakiramdam ko. Talagang parang yung puso ko, damdamin ko, parang kinikilabutan ako, umiinit. Yun. May feeling ka na talaga na, akin na to. Ako na to. True enough. Albert, I know, right? Thank you. Sabi ko na, alam ko, naramdaman ko na, parang bang pinakiramdaman na ako ng universe ni God na, ikaw na sunod, sa'yo na to. Dahil sa, nasa kamalayan ko kasi yun eh. Tama ka to. Tsaka buo yung loob niya eh. Buo na yung akin na to. Wala nang naligtas to.
Kaya ako sinabi ko, si Tato hindi makukuha niya. Walang kamalayan sa relo yan. May relo naman ako, pero... Ayaw nga ng relo niyan. Ako, hindi ko kailangan niya. May cellphone ako. Ganun nga mo kung bibigyan. Actually, kaya lang ako nagre-relo dahil pag nagbibigay ako ng mga talks, nililimit ko yung oras ko. Baka mamaya nag-overtime ako. Kaya ako... Pero para hindi tingin ako ng tingin sa cellphone ko, sa laptop, may relo na. Yun lang ang purpose ko kung bakit ako bumili ng relo. Wala sabi ko, ano ba pinakamurang relo dyan para pag naglalakad ako, hindi ako pag-interest ng mga snatcher dyan. At dahil dyan, thank you, George. Yun. Masalamat ka rin. So in other words, ito yung style talaga. Yan ang sinasabi natin. You don't have to do anything. Hindi natin sinasabi tatamad-tamad na lang tayo dapat. Kasi yung iba nga dyan, ay, naku, ganun lang pala yun. Hindi na ako magtatrabaho. Inisipin ko, hindi naman tama rin yun. No? I mean, itong sinasabi namin, meron itong pinanghuhugutan na kung saan, dapat meron ka ring preparasyon dyan. Tsaka ano ba yung energy nun? May energy ko ano dyan. na Investment. tamad, wala, ganun lang, ganun. Di yung ang lalapit sa iyo sa buhay mo, puro nga katamaran lang. Ito, pinakasimple na lang. Talagang kung gusto nyo madaliin yan. Sige. Ako. Mag-tight kayo. Tithing is the easiest way to really become successful in what you want to have. Parang ako, may inaasam-asam ako. Alam mo ta, usually hinihintay ko yung pinaka-araw na magpa-tight. Today, kahapon, di ba may mga pumasok na pera? Tapos maaga kaming sumahod. Pinasok ko na kinover ko na yung cheque ko para hindi tumalbog. Tapos hinugot ko yung pang-tight. Binato ko na. Yung kaibigan natin na nasa ospital, Si William. nangangailangan ng konti. Binato ko na. Sabi ko, bago lahat, sige, may pagkakataon kasi makatulong At nakita ko na. So dumating, bato. Pero yung sa tithing, ngayon ko lang ginawa ito yung diniposito ko agad sa bangko. Di ba sinasabi ko sa'yo? At mas mabilis pa lang pa. So ako, wag mo nang pahintayin pa na nag-installment ka pa kasi. Hindi ko hintayin. Hindi kasi magagastos mo pa. Ako bawasan pa. Mario Joseph, nabawasan pa. So ngayon binato ko na. Okay na 'yan. Sinabi ko na doon sa temple. I sent in my tithe for peace and prosperity. Blah 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 blah. Okay na. So okay, give. Nakano ka. Excited na ako sa susunod. So in other excited words, na ako. 'Yun, talagang makikita mo, ako sobra. Ito mga past few weeks lang Sabi ko, oh my God. Ano to? Paano nangyayaring sabay-sabay dumarating ang mga biyaya sa akong ko, no? Of course, meron mga clues kami dyan, no? Kami, kasi meron kaming mga pinag-aaralan pa mga astrological kwan dyan, no? Yung mga hindi naniniwala, hindi namin kipipersahin. Pero, okay lang yan. Yung sabi nga natin na Sagittarius on the left and on the kaya biglang dalawang Sagittarius yung dalawang nasa kabila ko, no? Sabi alam ko, mo yung Sagittarius kasi on the left, pag sabi na pera yun may perang padating talaga. So sabi ko, dalawa. Mamaya, eto nga, dalawang beses yung week na yun. Sabi ko, okay, yun pala, kaya pala dalawa yun, no? Alright. So may clue ka agad ako. So actually, eto nga yan. That is how God speaks to us. Pinakikita na niya Ang ngayon, alam mo ba, manonotice mo ba, are you able to, ang tawag dito, ano tawag na yung figure out na, ito na yun. Yung parang, ito na yung sign. Yun ang point ko kanina, na inumpisahan ko na hindi ko natuloy. Kinakausap nga tayo ni God. Pero, nakikinig ba tayo? Nakikinig ba tayo? Alam ba natin kung saan? Paano? At saka, pero alam mo ba kung paano niya tayo kinakausap? Hindi katulad ng taong tatayo sa iyo magsasalita. Hindi words ang ginagamit ni God. Mga bagay, mga signs, feelings, signs, gano'n. Kaya dapat sensitive ka. So medyo meron kami mga gano'n yung
may mga gusto kami. Let's say gusto mo mag-travel. Yung kaibigan mo mamaya magsabi, nanalo ko ng ticket para makapunta ko ng Europe. Parang parang sinasabi na sa'yo ni God, okay, susunod ka na. Ikaw na susunod. Kasi nakita mo na yung Nadinig mo na kaibigan eh. mo. Ngayon, ano yung kailangan mong gawin? Aba, maging excited ka sa kanya. Maging happy ka pa doon sa kaibigan mo. Pag nainggit ka, boom, kinontra mo na. Sorry. Maging happy ka. Alam mo bakit ka happy para sa kanya? Susunod ka na eh. Yan. Ganun. May mga tricks kaming ganun. Yan ang tinuturo namin sa kamalayan. Kinikilabutan ako, dudes. Pare, ano kaya yung dadating? Kasi excited na ako. So itong Kapaskuhan, kung gusto nyo talagang makaranas ng tremendous blessings, makinig kayo dito sa programa namin at share namin. Mag-tight kayo. Subukan lang ninyo. Huwag niyong tuloy kung ayaw na ninyo afterwards. Pero at least subukan nyo bago nyo sabihin na hindi umubra. Pero walang barya-barya. Yung 10% talaga. Buong 10%. Kasi ako noon medyo kulang-kulang. Kulang-kulang din. Pero 10% buo. Pag ganun, lumampas pa ng konti kahit na piso, 2 piso. Wala, basta lumampas ng konti kasi rounded off. Dude, pare, ang lakas. Ang bilis ng pasok. Grabe. Ang bilis ng bulusong ng pasok kasi ng principle biyaya. yan eh. Hindi yan dahil gusto ng Diyos o ayaw ng Diyos. Hindi eh. The moment you give it back to the source, its only course is to give it back to you. 10 times pa or yun nga, tenfold. Alam mo kung bakit, pare? Pag nag-tithe ka, binigay mo yan sa source, iikot uli yan eh. Iikot yan. So talagang hindi naman parang... yan porque, para ba nawalan ka. Hindi ka mawawalan eh. Dahil babalik sa'yo, grabe pa, siksik, liglig at umaapaw pa sabi kasi nga. Kasi iikutan niya yung universe o kahit na yung earth lang. When we're not talking about religion here, we're talking about principles lang. Multiplier principles, multiplicity. Talagang nagmo-multiply. So sasabi nga ni Willie, tumpak. Pag gusto, magagawa mo ng paraan. Iba po talaga ang pakiramdam pag gustong-gusto mo. Kesa sa nagustuhan mo lang. Yan. Pero kapag gusto, kapag gusto, tagos po talaga sa puso. Masaya. Yan. And exciting, really. Very good. Thank you. Yeah. So paano? Paalam na tayo, Albert. 5:03 na po. Overtime pa. Excited pa kami pero we have to go. Mag-usap ulit tayo bukas. Magkarinigan tayo. Si Albert Padlan po to. Magandang kamalayan sa inyong lahat. At bago ako magpaalam, nais ko munang batiin ang mother ni Lea Soriano, si Miss Lita Soriano, taga Malabon. At taga Kalasyaw, Pangasinan. Happy birthday. Happy birthday ba? Birthday ba? Basta anyway, binabati namin kayo. Masugid na tagapakinig natin. Okay. Follower din natin yung Mama ni Lea. Okay. Salamat ho sa pagpakinig ho sa amin. Mag-text na naman kayo minsan, magtanong ko kayo para participate. So, hanggang sa muli, bukas po, babalik po ang programang Kamalayan. Maraming salamat. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo 5 hanggang 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, 5 hanggang 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa.